Hinikayat ni Gabriela Women's Party List Representative Arn Brosas ang Marcos administration na makipagtulungan na sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng nagdaang administrasyon. Ginawa nito ang pahayag ng humarap sa House Quadruple Committee o Quadcom ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng EJ case. It's about time na yung Marcos administration should pursue yung ICC kasi panahon nito na lumalabas yung mga biktima at nagbibigay talaga dapat ng kaukulang suporta para sa kanila. Nananatili ang posisyon ni PBBM kaugnay ng issue. Walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at hindi nito iserve ang arrest warrant sa dating Presidenteng Duterte kung maglalabas ang ICC. Ayon naman sa advisor ng National Union of People's Lawyers na si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, sa ICC na umaasa ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima ng EJ case. Mahirap talaga magsampa ng kaso dito sa Pilipinas. May kaso ngayon, Mr. Chair, sa ICC. And in this case, Mr. Chair, dito medyo umaalagwa ang investigasyon because they started way back in 2017. 2018. So matagal na yun na sila nakakalap ng maraming dokumento and therefore para sa mga biktima, isa itong paraan para magkaroon sila ng hustisya. Samantala, humingi naman ng paumanhin sa mga kaanak ng mga biktima ng anti-drug war si retired Police Colonel Royina Garma, naging hepe ng Cebu City Police. Dati rin itong General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng dating Pangulong Duterte. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Sa Quadcom, inihayag ni Garma na kinausap siya ni dating Pangulong Duterte at pinaghahanap siya ng operatibang maaaring magpatupad ng Davao Model ng anti-drug war sa buong bansa. May cash reward umano ang Davao Model kaugnay ng operasyon ng mga tauhan ng pulisya kabilang na ang pagkamatay ng mga sospek. Kinukonsidera ng House Quadruple Committee na imbitahan sa pagdinig nito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.